Tuwing ika-9 ng Enero, nag-aalab ang puso ng Maynila. Milyong-milyong Pilipino ang dumadagsa sa Quiapo. Kaliwat kanan ang pagwawagayway o pagpunas ng panyo. Kanya-kanyang pagsampa at pagtulad. May mga paa na naglalakad ng walang sapin. Mga kamay na humahawak sa anumang maabot. Mga pusong pasan ang bigat ng buhay. Bawat isa may dalang panata at pag-asa. Sila ang mga deboto ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Walang iniindang sakit, init o pagod. Maging ang hindi deboto ay dumadalo rin. Sa gitna ng ingay, init, siksikan at kaakibat na panganib, nananatiling buhay ang damdaming hindi matitinag. Nag-aalab, dumadaloy, at hindi kayang saklawin ng salita. Ngunit patuloy pa rin ang katanungan, panata ba ito o panatisismo? Ako po si Father Angelo Paulo Asper mula sa Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Samahan ninyo ako sa paglalakbay sa piling ng mga deboto ng Nazareno, kung saan pananampalataya, panata at pag-ibig ay nagsasanib. Dahil mapanganib ang biyahe ng mga galyon sa pagitan ng Acapulco, Mexico at Maynila, dulot ng bagyo at mga pirata, nagbitbit ang mga Kastila ng mga imaheng panrelihiyon bilang gabay at proteksyon. Isa sa mga dinala, ang itim na Nazareno, dumating sa Pilipinas noong 1606. Unang inilagak sa simbahang ng mga Agustinong Recoleto sa Luneta, bago nalipat sa parokya ni San Juan Bautista sa Quiapo, na idineklara ni Pope John Paul II bilang Basilica Menor noong 1988. Ang traslasyon ay pag-alala sa makasaysayang paglipat ng imahen mula Luneta patungong Quiapo. Kasabay nito ang 9 na araw na nobena, dinarayo ng milyon-milyong deboto na umaapaw sa plaza, kalye at buong distrito ng Maynila. Sa buong taon, inaalagaan ng Hijos de Nazareno ang imahen. Nililinis ng rose oil at mamahaling pabango at binibihisan ng bagong purpurang kasuotan na may burdang ginto. Lahat alay ng mga deboto. Nakilala namin ang ilan sa mga deboto ng Nazareno. Si Arlene Maya Cubinar, head ng Alay sa Puso Ministry, isang debotong humuhugot ng lakas at pasasalamat sa Nazareno matapos maranasan ng pamilya ang kagalingan at muling pag-asa. Nakita ko ang ina ko na lumuluhod papunta sa unahan ng Nazareno. Nakita ko kung paano niya binuhay ang kapatid ko. Kasi blue baby, ang kapatid ko si Puso. Kaya pinangalan namin Puso kasi may sakit sa puso. Dahil kinangina ng buhay niya, hindi aabot ng 7 taon, mawawala ang kapatid ko. Hanggang ngayon, buhay ang nanay ko. Para kay Arlene, ang debosyon ay hindi pamahiin, kundi ugnayang hinubog ng sakit, paghilom at pasasalamat. Si Christopher Raquel ay mahigit 20 taong deboto ng Nazareno. Binigyan siya ng Nazareno ng pangalawang buhay, kaya't ang kanyang panata ay naging panghabang buhay na katapatan. Iba kasi yung binigay na himala at pagpapala ng Poong Jesus Nazareno sa buhay ko at sa pamilya ko. Siguro hindi niya ako pinabayaan kasi sa lahat ng bagay, na lalo yung himala talaga na atong buhay ko ay second life na to. Pinakita niya talaga na walang imposible sa kanya. Sa bawat deboto, may natatanging kwento ng pagbangon. Si Neil Jason Almero ay isang debotong minana ang debosyon mula sa kanyang angkan o mamagulang. Patunay na ang pananampalataya ay hindi lamang isang paghiling, kundi pamana at obligasyon ng puso. Nagumpisa po yung pagdedebosyon sa Nazareno
Nakikita ko po siya sa pamilya ko, kumbaga salin lahi. Nag-umpisa pong sa lola, sa tiyuhin, sa tiyahin, hanggang sa minana. Debosyon bilang pamana. Hindi dahil sa lubid na gustong abutin, kundi dahil sa Diyos na nais kapitan. Sa mga kwentong ito, tunay na kapiling o kaisa si Jesus sa mga tiisin, paghihirap, pagdurusa at muling pagbangon. Si Jesus na naging unang deboto ng Ama, hinubad ang pagkadiyos at niyakap ang ating pagkatao. Sa kabila ng lawak at tindi ng debosyon sa Jesus poong Nazareno, may ilan na mabilis itong tawaging panatisismo, parang pag-iidolo lamang sa isang estatwa. Para sa kanila, dahil nakatali sa piling araw ang debosyon, nagiging seasonal Christianity lamang ito, panapanahong pananampalataya. Sinasabing mababaw, sentimental, at likas sa karaniwang Pilipino. Ngunit ayon kay Pope Francis, ito ay isang enculturated gospel. Isang ebanghelyo na nakaugat at isinasabuhay sa loob ng kultura. Isang mistisismo ng mga tao. Pananampalatayang ipinahahayag sa pamamagitan ng mga simbolo at katawan. Hindi lamang sa isip at talakayan, kundi inaawit, isinasayaw, at isinasabuhay ng mga nasa laylayan. Ayon naman kay Pope Paul VI, ito ay bunga ng matinding pagkauhaw sa Diyos na ang mga mahihirap lamang ang tunay na nakadarama at kayang magbunga ng sakripisyo hanggang sa antas ng kabayanihan. Maaaring sa iba, may kababawan ang debosyon, nangangailangan ng tamang katisismo o paggabay ng simbahan. Ngunit walang lubusang makatatalos sa puso ng isang debotong nakikilahok, kundi ang Diyos mismo. Maaaring sa iba rin, may kalabisan ang pamamanata. Ngunit hindi ba ang tunay na pagmamahal at paglilingkod ay buhos at lubos? Magkaiba ang panatiko sa deboto. Ang panatiko, titigil kung hindi makuha ang gusto. Ang deboto, may makuha man o wala sa poong Nazareno, mananatiling tapat at totoo. Taon-taon ang pagdiriwang natin ng traslasyon. Ngunit habang sumusunod tayo sa yapak ng poong Nazareno, bakit kaya nananatiling nakabitin pa rin sa iba't ibang krus ang ating bansa? Krus ng korupsyon, krus ng kahirapan, krus ng kawalang pakialam at pananagutan. Sa debosyon sa Nazareno, ipinagdiriwang natin ang Diyos na bumaba, hindi lamang upang samahan tayo, kundi upang iangat sa anumang kinalulugmukan natin. Marami tayong dapat isalya, maraming baluktot na lubid na dapat ituwid. Politikang walang pananagutan, negosyong walang konsensya, nakawang walang tigil, ambisyon at kasakiman na walang hanggan, kalasingan sa kapangyarihan. Ito ang mga baku-bakung rutang dapat daanan ng traslasyon. Isang paanyaya na ang bawat hakbang ng prosesyon ay maging hakbang din ng pagbabago sa ating bayan. Kung ang traslasyon ay paglipat, paglalakbay o pagbabago, dapat itong magsimula sa kalooban natin. Ang tunay na deboto ay hindi lamang humihipo sa Nazareno o pilit na lumalapit sa andas. Ang hamon ng traslasyon ay hamon ng pagpapanibago. Hindi ng karahasan, kundi ng katarungan, kahinahunan at pagmamahalan, pagbabago ng puso at pagpapanibago ng lipunan. Ako po si Father Angelo Paulo Asper mula sa Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Doing all for the Gospel.